Eto na, ano ang nakikita mong future ng AI sa Philippines? Maraming Kasi ang perspective. creative natin. Oo. I think kailangan natin balansehin yung benefit tsaka yung medyo yung dangers. Okay, sige. Ano yung mga nakikita mong Well, danger? sa dangers, apat yan eh. Nabanggit ni John kanina, yung mga copyright. Siyempre, dapat respetuhin natin yung mga artists. Okay. At saka sa totoo lang, kaya lang naman nagkaroon ng AI is marami rin silang kinuhang mga original art at pinasok nila sa AI na yon. Okay. At yun yung ginagamit ng AI gumawa ng bagong art. So technically, hindi naman sila nangongopya, pero yung style na i-inspire sila ng existing artist, yun yung rinereklamo ng mga artists. Kumbaga, parang walang copyright infringement na ginagawa ang AI. Strictly speaking, actually sa Japan, sinabi na nila just parang the other day, hindi kasama ang AI sa copyright nila. So, depende sa mga bansa ngayon yan kung gaano ka-stricto Sa tayo. atin? Paano? Sa atin, hindi pa. Gray area pa po. Sa pagkakaalam ko, inaaral pa. In fact, merong nagpo-propose ng House Bill ngayon, one of the congressmen, na pag may nakita silang generated art sa isang website, i-ban na yung website na yan. Sabi ko, parang medyo masyadong extreme naman yun. Pag-isipan natin ng konti. No? So, copyright ang isa. Okay. Sa education, Okay. malaking bagay yun. Kasi yung mga thesis, mga essay, ang dali nang gumawa ng ng Paano ma-check well, na ganun? actually, rin kasi ako, guro rin kasi ako sa isang school. Paano ginagawa Ang mo? pinag-uusapan namin ngayon, hindi natin mapipigilan yan. Pero dapat, i-challenge natin yung mga estudyante. O sige, nagpagawa ka ng essay sa AI. Ipaliwanag mo ngayon yung sinabi ng AI. Galing! So balik tayo sa original oral recitation. And I think generally better yon. Kasi ang tagal gumawa ng essay sa totoo lang eh. Kumbaga, Mga 1 week sila ka ang dyan. magdedetalye. Oo. Sila yung magbibigay buhay doon sa kanilang sinulat. Or i-challenge nila yung AI. Pwede rin. Bahalay mo, mali yung sinabi ng AI. In fact, nangyayari yan ngayon eh. Ayun, yun ang gusto kong itanong sa'yo. Di ba, tinanong ko sa'yo. So, meron ding sablay. Meron din. Tawag nila doon, medyo mabigat na word, hallucination. Oh, wow. Oo, kasi ang ginagawa ng AI, hindi siya katulad ng, kunyari, Google, na pag may sinearch ka, lalabas ni Google yung nag-match. Si AI, gumagawa siya ng original text from scratch, pero base sa mga natutunan na niya mga pattern. So, posibleng tama yung pattern, mali yung information. Okay. So, dapat maingat din tayo sa paggamit ng AI. In short, ikaw na yung gagawa ng manually pagdo-double check para magiging editor-in-chief ka Parang ng fact sarili checker mong gawa. ka ng AI. And yan din yung isa pang issue. Kung pwede magkamali ang AI, pwede nating intentionally gamitin siyang gumawa ng fake news. Yun na nga. Yan ang biggest risk. And talagang kahit nung wala pa yung AI, problema Meron na natin yan eh. Opo. I think ang katapat lang yan, actually nasa viewer. Okay. Tingnan mo na maigi, kahit anong balitang makita mo, balita ba yan? O parang may inaatake siyang tao or may pinapalaganap na political view? Diyan tayo maingat. Kasi AI ang napapabilis kasi ng AI yung yung paggawa niyan. Sabi mo nga sa akin kanina, parang yung mga manual work, yun ang malaking maitutulong. Lalo sa mga kumpanya. Tama po ba? Correct. In fact, dyan din yung concern tungkol sa trabaho lumalabas. Kunyari, yung mga copywriter ngayon, nag-aalala, mga graphic artists. Sa akin naman, siyempre, valid na concern. Totoo pero, naman. Pero imbis na matakot kayo sa AI, aralin niyo yung AI para gamitin niyo na siya para maging mas productive kayo. Kunyari, content creator ka, imbis na mano-mano kang gumagawa ng graphics. Actually, may AI na pala for music. Yun na nga! Oo. Alam mo, may napanood ako. Siyempre, nag-check. Kasi nga, parang, sobrang pinag-uusapan siya, hindi pa rin siya nawawala. Nag-create lang siya ng mga, nag-prompt lang siya ng mga words, ng mga terms. Sinabi lang niya na parang, dapat daw ang tunog niya ay parang rapper na si ganito. Si Drake. Sasabihin Si niya, Drake. pag lumabas na yung music, Nag-trend. Yes! To the point na yung music company ni Drake, gusto talagang kunin. Hindi, pinaban nila. Kasi masyadong katulad ni Drake So, yung pati lyrics. audio. As in, paano yun, sir? Yung parang, yung mukha mo, yung boses mo, scammers. As in, ngayon may inaaral, hindi pa siya lumalabas, pero may inaaral silang way na kung may similarity ka sa isang artist, mababayaran yung artist. So parang merong revenue sharing. Parang sa pag-download ng mga music, kahit sa YouTube, kung merong kang ginamit na music na original, mamomonetize yung tao. Maybe that's one approach para hindi Tapos, naman sir, tao. ito meron akong nakita rin, parang chinek nila, parang trinay nilang tawagan yung isang tao. Ang boses na ginamit niya, yung mom niya, nakaboses na, hingi-hingi yung parang... Hingi ng pera. Or credit card number, or can you please give, what's the again, yung sa likod, yung patang tatlong number Yung, na kailangan... security numbers. Security number. Nakuha. Siyempre, dahil kaboses ng nanay niya,
Binigay niya. So, sir, yung mga ganun, paano yun? Yan, okay, dalawa yan. Number one, maingat din dapat tayo. I mean, nga. kahit sa mga SMS scam nangyayari yan, Yes, diba? exactly Biglang po. magte-text sa'yo, hey, nasa abroad ako, wala akong pera, baka Yes, padala mo ako para yes, makauwi ako. yes. Ang dami rin na dedenggoy dyan. And then, once nakita na natin na may ganun palang scam, Yeah. mag-iingat ka na. Yeah. Yung second part, I think kailangan din natin mag-establish ng mga rules, mga Yan. regulations, para mapulis yan. Pero kailangan pag-isipan. At saka maybe the third, dagdag ko yung third, pwede rin natin gamitin ng AI para humuli ng AI. Kasi yan yung bagong trend ngayon. Kasi machine na yung gumagawa, malamang machine din yung makakadetect. Correct. So sa mga IT dyan, mga comsci dyan, yung mga marunong mag-code, yan ang opportunity nyo. Gamitin natin sa kabutihan naman Correct. ang ating galing. Wag naman po sa hindi maganda. Okay, sir. Kanais-nais.